Palayo ko ka-please yung Bible sa Book of Jonah. Jonas chapter 2. So, nata sa itong short series ani nga Book of Jonas, Kapitulo 2. So, praise the Lord. Ang gitaytulan ko ni, ang propeta mitugyan sa kabubuton sa Dios. So, you need to understand this. Naay kabubuton ng Dios sa matag magtutuo. So mo nang natay Bible kay diyan ato masayod unsa jud ang kabubuton sa Dios. Amen. So mo nang diyan ato madiskubre ang kabubuton sa Dios pinaagi sa yang pulong. So mo ni siya nga ang propeta mitugyan sa kabubuton sa Dios. So tungod mao na gini ang Bible, so we need to understand in every believers nagyud ang will of God kanato. Mo na ang pulong sa Ginoo. Mo nang nay mga mando just Bible. So allow me to share to you my testimony nga sa dihang before ko nag full time. Actually, akong gitawag ko sa Ginoo 2012, actually ka 10 years ni na ako nga pastor karon nga kan grasya sa Ginoo nga na-sustain. But before ko na nagsugod ang Lapu-Lapu Church 2012 Saturday service but nagtrabaho pa ko sa MEPS 2, mo to nga manufacturing firm. But when God called me nga mag full time, actually before pa nga kuan ganahan ko nga nakoy trabaho Monday to Friday lang. Nagampo ko Monday to Friday, Lord mao gyud ang gabuton kay Sabado Domingo rest day, at least Sabado is makawali ko, makatuon ko. But at that time nisik jud ko sa kabubot ko mao ba gyud ang kabubuton. So actually nang-apply ko pa dong sa IT kay Monday to Friday ra gyud. Then suddenly ningon man Ginoo nako nga mosikog counsel sa akong pastor kung tinudanay ba gyud ni iyabay ning kabubuton. Then at that time ambis mo submit ako ni adto ko silang balay og nangay kog counsel. But the Lord leads me to this will gyud nga di ka pwede mga apply na mag full time na gyud ka sa imong pagka-pastor. So mo nang sa mga butang gyud nga atong ma-learn, it is God nga mobutang gyud sa imong heart nga mao gyud ang kabubuton sa Ginoo. So mao ni siya nga atong masinati pod ni Jonah. So ako is ganahan ko mo disobey. Sa akong kabubot, sa ako lang katungol, sa ako lang yung pabot, ganahan jud ko mo trabaho pa. Actually, di ko ganahan mag full time. But nauban nga trabaho at the same time nagpastor. But mao ni siya nga but kana nga time is sa akong heart ginahan ko nga motrabaho but at the same time is di man gyud i-allow. So mo na siya nga bago pa ko namahan kay bago pa ta natawo si Kesha dato nga bago pa sad ko nabana. So man ni naglisod jud ko ya magtuon. So with these things atong makita dinhi sa story ni Jonah is naay kabubuton sa Ginoo niya nga gisugo siya sa Ginoo nga moadto sa Nineveh, which is nakita nato sa chapter 1. Pero si Jonah wala mo tuman sa kabubuton sa Ginoo, nidagan palayo sa Ginoo. So dinhi nato makita sa chapter 2 nga ang story niya sa belly of the flesh, belly of the fish na siya sa sud sa tiyan sa isda. Muna siya sa chapter 1 verse 17 ato na mabasahan nga nasa sa sud sa isda. Amen. So kani nga story sa chapter 2, sikat kini nga storya kadaghanan sa mga bata na sayod ani. Even kita sad, di ba nga si Jonah gikaon sa isda. Bata ko'y pangutana sad. So, akong pangutana, unsa kay sa iyong unahuna, unsa kay posisyon ni Jonah dito sud sa isda? Di ba, ingani bagaluhod, nagampo? Or ikaduha is, ingani siya nisisuga, napikat 3, nagsuwat siya. Di ba, nasa sud sa isda, nasa sud, mo ni siya. Ikatulo is, unsa man, nagtungko siya nga nagampo. Kabatay mo is, makita ni mo is, even sa akong mindset before, is, ang una-una ako, si Jonas nagpray nga nagluhod sud sa diyan sa isda. So, di naman nagikan nga mind. Actually, gikan na sa mga itong mga nakitaan nga mga cartoons. Mo na siya, kung unsa yung unang makitaan, mo na mo interpret sa mong mind. But di na ito masayran, unsa yung kahimtang ni Jonas sud sa tiyan sa isda. Amen? So but ato ning tukion sa before ta mo sud diha kay there's a lot of things nga kani nga panghitabo kani nga story. Because daghan kayong mga questions or mga opposition nga kaning nahitabo ni Jonah is dinhi tinuod.
sud sa isda. Kaya nga naman, kinsa masay mabuhi sud sa isda. Nakibawta ang isda ay acid kisanan, malanay jud ka. So mo na sila yung mga question. Ikaduha is, yun sa niya pag ginhawa nga may oxygen sud sa isda. Diba? So mo nga question, or even 3 days and 3 nights nga nakasurvive siya. Even atong ginawa na uban seconds, uban minutes. Minute ra gyud. So, mo ni kadaghanan sa mga pastor o mga theologian gi-interpret nila dili literal. What you mean literal nga wa gyud ni mahitabo. Gibuhatag ilustrasyon lang or parable, pasumbingay sama sa katong gi-introduction o pasumbingay. Nga kani si John na wa ni literal na suits isda, either nasiyas nag-angkas sa whale sa di isda I will isda siguro luyo kay wa magingon dia nga whale. Wa magingon dia unsa nga klase nga isda ra man gyud, but it a dako nga isda. So, kadaganan is mao nilang interpretasyon. Pero sa verse 17 sa chapter 1, kung imong gibasahon diya is ang Ginoo nagtagana og dakong isda. So, which is dako, sa chapter 1, makita mo dako nga bawd, dako nga bagyo, di ba? Og dako nga isda. Nganong gi-emphasize mo ng Jonah? Because dako atong Ginoo. Amen? So, sa tawhanon pa lang, makita mo kaning nagtagana is nag-ordain. Nag-assign. Morning isda. Nag-assign. So, sa tawhanon nga nahuna, imposible man kini nga mahitabo ni nga mabuhi si Jonah dinhi. Mao ni siya, kung magsugod ta sa tong nahuna, di ta magsugod Ginoo, imposible gyud na. Amen? Kung tanaw nimo ang adlaw, musubag matag adlaw ug ang buwan, mingon ta musubang actually ang kalibutan benituyok. Di ba ang adlaw nga ni Saka, nagpabili na ba ng adlaw? Amen? O ang buwan. May sa tayo imposible. Muna, when you read the Bible, start with God. Ayaw start sa mong kaugalingon. Kay last mo sa siya, kung imposible nga na-survive si Jonah, the same ba sa na, imposible sa tong kaluwasan, ang tao, imposible kayong kaluwasan. O kita naluwas, kaya nahimong posible si Ginoo. Amen? So wala imposible. So kani din makita na to, pwede kabuhion si Ginoo. Kung makita nimo sa mga accident nga makita nimo ang sakyanan nga bungkag kisanan, why nay bilin sa tubangan, pero ang driver way tatsa. Di ba? So mahimo na imposible kung di pa time nimo, di pa gyud time. Kung time pa nimo, labayon na kag munggos, matay ka, di ba man istorya? Mo na siya nga di jud kagali. So kani sa nga istorya is literal gyud nga nahitabo. Mo nang wa gisulti ni unsa nga klase nga isda. Kaya nga naman, kay basin ang mga tao mag-experiment, morning isda ni kaong Jonah, ato ni ukbon ay, or pasuway ta pakaon isda, mabuhi bagid ta. Di ba? Nay nga na. But remember, gitagana. Kani nga isda, wamta nasayod giunsa man ni pagkaon Jonah, either gisao ba siya sa isda, or gitagak siya sa loud, human ang isda ni tukob niya, di ba? So, man nag-prepare na nga isda sa Ginoo. Amen? So, because ang Ginoo, wala imposible kaniya. Mabuhi jud ka bisan asa ka kung buhion pa ka sa Ginoo. Amen? So mo nang sa mga butang. So ang pangutana, unsa kay sitwasyon ni Jonas sa sud sa tiyan sa isda? Ug unsa man ang iyang giampo? Unsa man yang giampo mahitungod? Ang pangutana is si Jonas nakasabot ba siya sa iyang sala? Kaya remember, nahitabo ni tungod sa iyang sala. So mo nito tukion karon. Nga we need to understand, every time musalata naagyo ng consequence, even believers. Mana siya. Ang kaninot las believers nga consequence, di na ka maimperno. Pagion lang kas kalisdanan para makita ka nga nakasala ka. Amen? Pero kung wa pa kay Kristo, imong sala, agto kas imperno na. Di ka kaagi kalisdanan nini, nindot kayo sanan, pero kung matay ka, imperno ka. Dito imong hangtod sa kanturan nga walay katapusan nga kalisdanan. Amen? So, mag-ampot, at maglinindog ta, og atong basahon kaning book of chapter 2. Akong basahon sa Cebuano. Mamarog ta palihog mga igsuon at taganto pasidungog og tahod ang pulong sa Ginoo. Unya si Jonas, verse 1, nagampo sa Ginoo nga iyang Dios gikan sa tiyan sa isda. Nga nag-ingon, ako nagsangpit sa Ginoo tungod sa akong kalisdanan. Ug siya mitubag kanako gikan sa tiyan sa Sheol, ako mituaw, ikaw namati sa akong tingog. Ikaw nagtambog kanako ngadto sa kahiladman, ngadto sa kinataliwad-an sa kadagatan ug ang lunok milibot kanako. Ang tanan nimong mga balod ug ang imong dagkong mga balod milapaw kanako.
Unya ako miingon, gisalikway ako gikan sa imong atubangan. Unsaon man ako pagtan-aw pag-usab sa imong balaan nga templo. Ang katubigan miputos kanako, ang kahiladman mitabon kanako, ang mga sagbot milukop sa akong ulo diha sa mga gamot sa kabukiran. Miadto ako sa yuta nga ang mga trangka mitak-op kanako hangtod sa kahangturan, apan ikaw nagbangon sa akong kinabuhi gikan sa gahong o Ginoo nga akong Dios. Sa diha nga akong kalag naluya sa sulod nako, nahinumdum ako sa Ginoo. Ug ang akong pagampo midangat diha kanimo nganha sa imong balaan nga templo. Kadtong nagtagad sa walay pulos nga mga Dios nagpasagad sa ilang matuod nga pagkamaunungon. Apan ako uban sa tingog sa pagpasalamat, maghalad kanimo unsay akong gipanaad, akong bayran ang pagluwas iya sa Ginoo. Verse 10, ug ang Ginoo misulti sa isda o kini misuka kang Jonas ngadto sa yuta nga uga magampo kita. Among lang itong amahan, Lord, ikaw nga Dios of impossible Ginoo. Wala gyud imposible kanimo, Lord. Tanan posible Ginoo God. Busamahan, salamat sa kaluwasan. Ang imposible sa absab dinhi kanamo nga gihimon mong posible pinagi sa pagtuo ni Jesucristo. Amahan, dalaygon ka uban ni ako, Lord. O magampo gayud ko, Lord, nga mag-aabli ka sa matagkasing-kasing sa mga katawan nga nada ni Lord para makit-an gayud nila, Lord, kung unsa gyud ka makaluluyon nga Dios o puno gayud ka sa grasya. Salamat Ginoo, dalaygon ka sa ngalan ni Jesus nga mong Dios ug manunubos. Amen. Maglingkod ta palihog. So I have 4 things lang nga kaning prayer ni Jonah nga akong gibuhatag points lang. Letter A, a cry for help. So nihilak siya nga og tabang. Nga dapat muilagyud ta sa atong pagkahuyangon. Verse 1 to 3. Muilagyud ta sa walay nga wala gyud tay paglaom. Letter V. Unsa man moampo gyud ta. Moingon ta mo request, give supplication. Verse 4 to 7 is be honest to your situation. Dapat honest gyud ta unsay kahimtang nato. Mo nay dapat atong kuan unsa atong nahimo, unsa atong sala ug labas tanan unsa atong nagian tungod sa consequence sa sala. Mo ni siya. Letter C, dapat mo kumpisal ta og at the same time mo offer ta og unsa man thanksgiving. Mo nang verse 8 to 9. How? Ato itugyan tong kaugalingon nga mga lagad gyud ta sa Dios nga matinud-anon. Kay daghan kay mangumpisal mo repent, pumara gyapon dili mo obey gyapon sa Ginoo, mo balik gyapon sa sala. Amen? Dapat mo confess ta nga mo commit gyud ta to serve the Lord faithfully. D is dapat receive God's favor. Nakadawat ta grasya pabor sa Ginoo. Mo nang kinahanglan mo responde ta nga with obedience sa Ginoo. Amen? Mo na say mga angan itong makatunan dinhi nga para kung nagyud tay surrendered the will of God nga nitugyan gyud ta sa kabubuton sa Ginoo. So in chapter 2 makita nimo kani nga pagampo ni Jonah is a form of psalm, salmo ni siya. It's a poetic. It's a poetic sa nang poetic kanang balak. 'Di ba? Kung mo pray ka, ya kanang balak is puno nag emotion. Mo nang sometimes mo ampo tay puno kay emotion. Mo nang makahilak ka. Mangyangungo ka sa Ginoo. So mo ni siya sa mga butang nga atong makita dinhi kang Jonas nga ni ampo gid siya. It's a prayer, is an emotional dialogue with God. Mo nang sama sa tong gikanta ganina nga dalampanan ikaw. Di ba? So mo na siya nga it's a form of prayer ni kaning verse chapter 2. So nasayod ta nganong ning ani ni ampo man siya. Di ampo siya tungod sa consequence yang sala. Kay sa chapter 1, gisugo siya sa Ginoo pero nidagan siya sa Ginoo. Kunuhay nga makadagan ko na. That is the, mo na say, stupid thing nga buhaton sa tao. Nga mudagan ka palayo sa Ginoo kay wa jud makadagan palayo sa Ginoo. Amen? Bisag sa impierno nagya pong Ginoo. Pag di na ka maluwas, makadungog siya nimo. Manatong takion niya dinhi. So, we know, maatong basahon nini nga chapter is more on lament, wail, grief or sorrow. So mo ni siya nga nag-antos gyud si Jonah. Kay ngano man, kay kibaw siya nga nakasala siya sa Dios. So mo ni siya ang Ginoo mo silot na to. Mo ni kalian sa lang kung believers ka. Kay ngano man, pakit-on ka sa imong sala.
Kung dili ka magtotoo, di ka pakitom sala pag madayon ka sa imong pagkasala. Amen? So, mo ni siyang, how do we know? Kaya ang mga tripulante sa chapter 1 verse 10, nangutana ni Jonah, nganong imong ni nahimo? Nga, it means nidagan siya palayos Ginoo. Mo nang si Jonas, iyang giingnan nga, nangutana man, unsa man buhaton para maundan ning bagyo? Unsay option Jonas? Itambog ko news dagat. Kamantay Jonas, ingon Jonas, maghikog na lang ko. Kaya di jud ko patuos Ginoo. Di jud ko mo-obey Ginoo. Balag di jud ko muwali anang Ninibe kay mga salbahis na mga tawhana. Mga kuan sila, mga bangis. So makita niyo ang option ni Jonah is maghikog siya. Bisan tuod ang si Jonas walay plano siya ginabuhi pero ang Ginoo nagbati gayog kaluoy kaniya. Amen. Manang verse 17 makita nimo naghimo siya isda para i-preserve ang kinabuhi ni Jonas. Muna kung ikaw, kung ingon ka, wala kay paglaom, wala kay plano sa kinabuhi, ang Ginoo napay plano sa imong kinabuhi. Muna ayaw na pagbalik sa imong daan nga pagpakasala. Ano to buhata kay ang Ginoo, kung nakagawas man gani ka, kay si Jonas maraming nasprisuhan. Kung nagagawas man kasprisuhan, ato gitagaan ka chance si Ginoo nga makaila ka niya. Para imong kay ang Ginoo napay plano sa imong kinabuhi nga magbag-o ka. Labaw tanan nga makaila ka sa imong kaila ka sa Ginoo. Amen? So daghan kayo ato makita dinhi. So bitan si tuod si Jonah nga ganahan siya maghikog nga magpalabay na lang siya sa laut pero ang Ginoo nagtaganag dakong isda. Kay si ang Ginoo wala pa mahuman sa iyang kinabuhi. Mo ni nga bisan tuod ang Ginoo pwede ra gyud ta mo gamit sa laing propeta. Possible, di ba? Pero ang Ginoo gunahan siya nga pinaagi ni Jonas makaila siya sa iyang Ginoo. Munang mga sirkumstansya sa itong kinabuhi, gi-allow na sa Ginoo para makalingi taong mudagan na sa Ginoo. Mabtala akong pag-ampo sa akong mga katao at sa akong mga pamilya nga, Lord, bring them to the point of experience nga mangita sila diya nimo. Wow, okay ba, unsa man ang experience unsa man ang ilang nagian nga kalisdanan, basta ang point, muhatod nila, mangita sila Ginoo. Mo na itong makita din ni Jonas, din nga kani nga pag-ampo. Pero mo ni siya, ang grasya o kaluoy sa Ginoo ni Jonas is iya yung gihatag ni Jonas bisan tuod nga si Jonas di naganahan. Mo ni siya, walay makabut sa Ginoo. Sig di nakaganahan mabuhi, ang Ginoo buhion gyapon ka kay ganahan siya makakita ka kung unsa siya kaayo nga Dios. Amen. Mo ni siya nga usa sa mga butang atong makatunan kinsa ang Ginoo. So even though si Jonas wa man kibaw sa unsay plano sa Ginoo niya, pero gibuhi gyud siya. Bisan to nagrebuild siya, gibuhi gyapon siya sa Ginoo. Mo ni ang kuan paghuman ni gibuhi siya na siya sa sulstiyan. Mo ning verse 1. Unya si Jonas nagampo sa Ginoo nga iyang Dios gikan sa tiyan sa isda. Kumanday mo? Unique kay tanan iyang prayer room. Kibaw mo asa iyang prayer room nasa tiyan sa isda. So ngano mo ni siya ba nga? We need to understand si Jonas is a prophet. Sa Old Testament prophet, they know God. Silang tigpamabas Ginoo sa katawhan sa Israel. Ba siyang pastor, actually. Silang daygan sa Ginoo. Kita, di na tayo nga na, nata di Bible. Ay mugtuon na, propeta ko sa Ginoo. Daygan ko siya, no, natas Bible. Amen? So, mo na siya nga, nas Bible na ang gisulti sa Ginoo. Di na tayo nga na. So, kaya New Testament, complete namang Bible. So, sa panahon ni Jonas is, makita niyo mo, propeta siya, kaila siya sa Ginoo. Actually, ang nagpailala ni dagat siya, sakto lang siya lang is nihatag sa communication, Lord, di ko mo ubena, di ko mo wali. Pero ang Ginoo siya yung pangita, siya yung gigukod para siya yung wali. But in spite anang sitwasyon na, makita nimo ang Ginoo, si Jonah, nakaila siya nga, tigitagaan siya chance sa Ginoo. Muna makita yung pagampo. Nasa kalisdanan. Gikan sa tiyan sa isda nga nagampo. Morning setting sa iyang pagampo. So, that is why, so unsa mo to kung gipangita nga unsa may nasa yung unahuna nga unsa sa diha sa ni Jonas sa tiyan mo to nagluhod, naglingkod, isuga nga ay kun na wani siya sa nagsuwat sa ni nasud tiyan. Iya ra ning giricall actually. Ang point ng giricall niya ni is makita nimo propeta siya nga ni disobey pero wa niya gitago. Daghang mga theologian nga ningon din ni Bible scholar was lakibaw sa author. Pero sa ako sa nasa uban ko nga si Jonas maoy author gyud ani. Wa niya gitago inyang sayop. Mo na niya kanindos Ginoo.
Kung sa Ginoo gyud ang author, di gyud nataguan ang sayop. Even kang David, even kang Moses, di ba? Even kang Peter. So ila yung gisuwat ang ilang mga sala. So mo ni si Jonas, remember siya ray nakasinati ani kay naman sa sud sa isda. So iyang gipadayag nga actually kani nga hitabuan na humble si Jonas. Nga sa iyang pride nga di siya ganan maluwas ang Nineveh, pero siya gipakita nga ang Ginoo maluluyon kay giluwas siya. Amen? Sa iyang pagkamasupilon nga propeta. So mo ni siya ang katuyan iyan ning gisuwat para makit-an nato or sa direct audience sa Israel nga bisan ing anak ka ang Ginoo nahigugma ug maluluyon diha kanato. Amen? Mo ni siya nga sa mga butang nga angay itong makit-an dinhi. So atong tanawon ang sitwasyon ni Jonah ug iyang tone sa pagampo sud sa tiyan sa isda. In verse 2 gisulti diha nga unsa nga ningon siya nga ang nagsangpit sa Ginoo gikan sa kalisdanan gikan sa tiyan sa Sheol. So kanilang Sheol is sa Cebuano is Sheol is unsa ni siya lugar sa mga patay. Unsa ni patay? Patay nga kalag, imperno. Morning Sheol, imperno. So sa Greek word sa English ni Hades. So mo ni siya nga sa to pa lugar sa mga patay, kalibutan sa mga patay. So in idea sa unahuna nato in 3 days and 3 nights sa tiyan sa isda naa siya sa kalibutan sa mga patay. Mo niyang nasinati. So kada lang lisod niyang kahimtang. Kung kalibutan sa patay, ug lating ba ako ni-explain na imperno, init. Amen. Init, nag-antos, he's in anguish. That is why, in verse 2, ako nagsangpit sa Ginoo tungod sa akong kalisdanan. Sa English ba, distress. Anguish, it means trouble, tribulation. So, mo ni ang nahitabo ni Jonah diya, nag-ampo siya. Bisan to na siya sa kalisdanan, na siya, kinang iyang nauna, kaning anguish, wag silang giboy mo, kundi nag-ampo sa Diyos. Yun siya pag-ampo. Remember, belly here, sa Hebrew word is tiyan yun, tinai. Literally. Diba, unsa may nas tinay ito, kumugawas na siya, unsa may tawag na, hugaw din na. Diba? So, mo ni situation din ng Jonah. So, init, usually, so, atong tanaw din So, I saw news, nga baguhay lang, nga nay dako kan sperm whale, nga isda, kailan mong sperm whale, nga dako kastanan, itong ipakita sa picture last Sunday. Namatay nas mama. Og nay picture katong interview nga magkuanto siya kaning tawagan ni sa mga mananap, ningon siya nga di paduulan og mga tao kay ngano man mubuto na ang explode na nagkalit ang tiyan sa sperm whale. Kay ngano man acid man na gas man na diha nga makita nimo nga mubuto mo nang gi-warning nga ay mugduol ay mo picture kay once mubuto na mulagpot gyud mo. So mo na siya ang nahitap mo ni siya nga sa sa tiyan. So even maybe Jonas feel siya nga ngit-ngit, init og agonizing. Wa ta kibaw. Basta makita niya ang tone na to. Mo ni siya, I called to the Lord, nagsangpit ako sa Ginoo tungod sa akong kalisdanan. So kamo ni sangpit siya sa Dios. Sa chapter 1, nidagan siya palayo sa Dios. Amen. So kamo ni sangpit siya. In spite nga nidagan siya, karon si Jonas ni hilak og nangayo sa presensya sa Ginoo. Nagsangpit na siya, nangay siya tabang. Kay ngano man, nituo siya nga yang Ginoo mo pasaylo gyud og maluluyon. Kung mailalang gyud ka sa imong sala. Di ba? Kay mo sa chapter 1, di ba? Pag humans dagan sa barko, grabing bagyo. Di ba? Unsa may nisangpit, di ba, ang mga tripulante, nanawag silang mga Diyos-Diyos. So makita mo kung si Jonah, di ba ningo ko, kung manawag na Diyos-Diyos, life and death na gyud ang situation, hapit ang matay. Matipulante aswito nas dagat kiskis lang kinabuhi. Pero katong time mga grabing bagyo mabungkag lang barko nanawag sila silang Diyos. So mao sa niyang kahimtang ni Jonah. Life and death ug wag gyud siya laing tawgon Ginoo. Mo na siya kung ang tao kung magwasyahan gyud kung kamatyono na gyud niya manawag gyud sa Ginoo. Manawag gyud ta Ginoo panuhot lang ug sakit ngipon. Di ba? So mo ni siya nga makita na mo niya situation. Naka-experience gyud Ginoo si Jonas sa Ginoo nga wag gyud sila yung tao nga kayag tabang kundi si Yahweh. Makita nimo yung siya nga my God. Yung siya nga Lord my God. So i-hear iya yung giila nga
karon nga ang iyang Ginoo mao si Yahweh nga iyang gisangpit. So before iyang gidaganan, karon iya nang gila nga iyang Ginoo. Diba? So mo ni siya nga atong maskan dinhi. So in siya, out of my distress, which is affliction, anguish mo to nga kaning kasakitan. So remember, we need to understand in second verse, in second line ninyo siya, akong kalisdanan siya mitubag kanako. Kabantay mo? Og siya mitubag kanako. Nagampo ako sa akong Ginoo, og siya mitubag kanako sa akong kalisdanan. So nituog siya nga iyang Ginoo is a God of mercy. Kaya nga naman mutubag gayud. Amen? So nilong mo na siya, when we pray, dapat mo ampot nga natay pagtuo. Tinili Mike, natay pagtuo. So makita mo si John, nakibaw gyud siya nga tubagon siya sa iyang Dios. Munang malaumon siya diha sa iyang Dios. So makita tani nga we need to understand nga ang Ginoo niya nitubag gyud niya. So remember, ang tubag sa Ginoo biya, yes, no, or wait. Mao gyud na. So, but din sa kamatayon ni John, nahapit siyang matay, nituog siya nga ang Ginoo motubag sa iyang pagampo. So, in Psalm 120 verse 1, in my distress, I called to the Lord and He answered me. Kabantay mo, even sa psalmist, mo gina ang way gyud sa ilang kalisdanan, wa jud kay laing tawgon Ginoo ra gyud. Kaya wa gilay makatabang nimo Ginoo ra gyud. Amen? Mabtan lingos la ka na mingog itiyes, kadaganan is kana di mo to Ginoo. Di ba? Po sa dihang makaagig kalisdanan, manawag na Ginoo. Katong Yolanda nga kato siya nga report kay TS to ni testimony siya sa dihang nagian siya kanang nag-report siya bag na alit mapanon kaning madana gyud siya sa hangin ni kuputro gyud siya pole paghuman nanawag si Ginoo nakampo siya gahat TS to siya. So mo na siya nga actually by creation nanana sa tong heart conscience nga naay Ginoo, Romans 1:18. Amen. Nga nasayod ta nga nay Ginoo pero ato lang isuppress ang kamatuoran nga nay Ginoo. Di ba? So mo na siya nga sa mga butang atong Maylandia. So siya out of the belly. So how do we know that Jonah is in anguish? Siya out of the belly. Ninyo siya nga gikan sa tiyan sa Sheol, ako mituaw, ikaw namati sa akong tingog. So gitubag human namati sa akong tingog. Remember akong gingon Sheol is Hades is mga lugar sa mga patay. Kisama ning patay, mga makasasala nga mga patay. Remember, di ka mamatay literally sa impierno ha. Mamatay ka imong lawas, pero kalagbuhi ka. Nahimulag ka sa Dios sa presensya. Mo ning gitawag underworld laing kuan. Kabantay mo sa lidag underworld, wolf o kuan, Dracula. Mo ni underworld. So mo na impierno na ng kinabuhi. So di ba? It's a lubnganan, impierno or kaning pit mo naging na. So in the Old Testament, kaya wala pa mas Jesus Christ ani. Sa nga kwan, in the Old Testament pa man eh. Actually, kaning kwan is, makita ito is lugar sa mga patay. Nga, lugar siya nga, wala kay pag-asa nga, unsa man, makabalik pa kasi mong daang kinabuhi. Or mabuhi pa ka. So, remember, ang mga makasasala, gipadala diya para sa silot sa ilang mga sala. So, dili pasabot nga si Jonah, patay na. Iya lang gi-compare, like Sheol. Mo niya ni sinati. Remember, nahimulag siya sa presensya sa Dios. Amen? So mo ni ang nasinati dinhi nga ningo si Jonah dinhi nga ang iyang kahimtang is murasek samas nasa hell. Kay grabe ka lisod, grabe ka isa maglisod sa ginhawa. So, mo na nga you need to understand ang believers bagyo mo makasangpit sa Ginoo. Kung dili ka magtuto, di ka kasangpit sa Ginoo. Lain namang sangpiton nga Ginoo. Di ba? So mo na siya nga kung ang drug, kung ang adis-adis kamatyon di gyud na mo sangpit yun ang gabing sangpit drug lord kasi nga makasuyop sig balik. So mo ni siya nga sa kabutang nga ang Ginoo, ang believers gani mga manawag yun as Ginoo magpa-deliver nga kinahanglan i-rescue siya. So mo ni kang Jonah. In verse 6, actually kung basa nung verse 6, makita mo diha sa mga gamot ay verse 6 dinhi siya ni ana siya nga apan ikaw nagbangon sa akong kinabuhi gikan sa gahong o Ginoo nga akong Dios. So makita mo gi-deliver gid siya. Nituo siya. So mo ni siya nga even si Jonah nasa tiyan sa isda o
iyang pagampo is nadungog gayud sa Ginoo. Amen? So, dili pasabot nga impyerno na gi-compare ni niya. Mo ni sinati. So, but even though nasa sa isda, makita nimo si Jonah is nadunggan yang pagampo sa Ginoo. Amen? So, mo ni yang gitinguha gyud. Kay dili siya makaluwas siyang kaugalingon. So, mo ni nga, remember, kaskibaw kani nga propeta nga nakinomdom siya nga ang Ginoo is madunggan gayud siya. Mana even sa hell, ang Ginoo makadungog sa mga agu sa mga isalikway ni Jesus Christ. Psalm 139 verse 8, kung basahon na nimo, if I ascend to heaven, you are there. If I make my bed in Sheol, you are there. Ningon si David. O dili pasabot nga ni kuan ka diha is maluwas ka, madunggan ra kas Ginoo. Even guys sa impierno, mo kumpisal ka or mo ilaka nga si Jesus Christ is Lord. Philippians 2:11. Every knee, every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. Mo nang dapat imo angko nakakabuhi ka nga si Kristo nga imong Lord. Kay bisag di pa ka mo dawat ni Jesus Christ Lord sa impierno, mo ilaga pong kang Hesukristo nga siya Lord. Amen? Mo na karon dawatan na si Kristo. Kay sa impierno bisag mo ila pa kang Jesus Christ Lord, di gyapon ka maluwas na. Karon nga time, morning time sa imong kaluwasan. Kung imong gidawat si Kristo imong Dios ug manunubos. Mao ni siya dinhi nga kuha na to is even ang Ginoo naakibaw siya. Makadungog siya. But dinhi lang, dili pasabot nga si Jonah na sa impierno, iya lang gi-compare nga iya na sinati imbag sa impierno. Mo nang ni cry out siya og tabang diha sa Ginoo. Help. In Psalm 118:5, out of my distress I called on the Lord answered me and set me free. So kibaw si Jonas nga si Jonas ang Ginoo ra gyud maka-deliver kaniya. Mo na ang verse 3 ni hatag sa rason. Mo na ikaw nagtambog kanako ngadto sa kahiladman, ngadto sa kinataliwad-an sa kadagatan ug ang lunop milibot kanako ang tanan nimong mga balod ug ang imong dagkong mga balod milapaw kanako. So this is the reason. So makita nimo, kibaw si Jonah, kibaw mo sa chapter 1, di ba? Kinsa may gatambog niya sa dagat, di ba? Tripulante. Pero siya, niangkon si Jonah nga ang gatambog niya ang Ginoo. So kasabot siya, agto siya sa kasing-kasing sa dagat, which is ang isda. So no wonder mo ni siya. Sa ako lang, anong isda may gikaon niya? Remember, para di na siya kadagan. Kung resistance isda, asa pa man si dagan. Di ba? Napriso naman siya. Kaya kung giluwas mo ni si Ginoo, kung lain man na si gawas, mudagan naman sad ni. So somewhere in other, remember, sa atong disobedience, naibuhaton sa Ginoo sa atong kinabuhi nga di na takadagan. Either natay sakit, nga nabigyuta sa gidaanan. Pero di na takalakaw. Ang atuan na dis, musangpit na tawag mga igtabang sinog maghinulsol sa atong mga sala. Kaya nga naman, kaya gigugma tas Ginoo. Dili ang Ginoo gusto nga magpadayon ta sa atong pagka-masupilon. Amen? So mo ni nga sa mga butang nga angayon tong makatunan. So, in spite nga ang pagbiya ni Jonah is hukman siyang pagka-masupilon, pero dinhi makita na to nga ang lunop ni palibot niya. So unsa may sitwasyon na ni? So makita si Jonas maglisod og ginhawa. Kaya ang lunop nagpalibot niya og ang balod kanunay nga mohapak kanya. So imagine mo, so to pasatiyan di sa isda, nagyud tubig. But at the same time galisod siya ginhawa. Wa man tagibaw, wa man nahuot siya, usa ba but mao niya sitwasyon, bag natabunan siya sa lunop, bag nay balod, galangoy ang isda siguro ani. So we need to understand, ang Biblia nagtudlo gayud nga even though ang mga magtotoo nga mabibel man sa kabubuton sa Ginoo, pero mo gini, mo disiplina sa dang Ginoo. Kay gusto niya nga makakita ka sa imong sala. Nga di ka magpadayon na ng salaa. Amen? Nga mo surrender ka sa kabubuton sa Ginoo. Mo ni ang katuyuan sa Ginoo. Mo na nga somewhere in others, sometimes is nabitay kahuyangon. Mo disobey man ta. Muna ayag pagwagtag paglaom. Hilaks Ginoo ug bangay pasaylo. Amen? Adto kay nga naman ilha imong pagkahuyangon ug magginusod kita di atubangan sa Ginoo. So kung ikaw karon nga sitwasyon nakita nimo nga imong sitwasyon karon is nakas kalisdanan, nagantos baron ka. Muna mudasig ko nimo kung kana gipakita ka sino kay ang Ginoo wala pa mahuman sa imong kinabuhi. Napay plano ang Ginoo sa imong kinabuhi. Amen?
Ang imong buhaton just cry out to God in prayer. Ampo daw mo na siya ilha gayud nga ang Ginoo mo'y mukaluwas nimo. Kay ngano man mutubag ra gyud siya kanato. Amen. So mo ni siya ikaduha. So ano to pagampo? Mo ni give supplication. Be honest in your situation. Dapat honest ka. Unsa imong kahimtang. Kay kadaghan to maampo ta pag di ta honest gyud unsa tong sala, unsa tong nahimo. Mingon ta general, Lord pasaylo ako sa kong sala, general kayo. Pero detail kay paghimo nimong sala. Tanaw ba ka pornography, sa pa imong mga bisyo, nga sa may mga gipanghimo. Pero when we ask sin, nangawat baron ka, nanglibak baron ka. Pero sa diyang mga itagpasaylo, general kayo. Dapat be honest. When we ask sin, yes, Ginoo. So mo ni siya yung gisilikway ako gikan sa imong atubangan. So karon, amazing, it's an irony. Ano man, aning makita mo siya ni dagan sa palayo presensya sa Ginoo. Pero karon, ningon siya nga gisalikway na ako nimo. So unsa na pasabot ni Jonah ani? So si Jonah kasabot siya nga sa iyang sitwasyon nga nasa sa tiyan, actually gi-allow sa Ginoo nga ningon siya nga gisalikway mo ako sa imong presensya. It means di na ako ka-access kay pagtuon niya nga mamatay na siya. Di na siya ka-access nga makaadto sa temple sa Ginoo. Mo na ang verse 4 ningon siya, gikan sa mga taon saon man nako pagtan-aw pag-usab sa imong balaan nga temple. So it's a question mark. So nangutana siya. So karon is ganahan na siya nga naa sa presensya sa Ginoo. Amen. So dinhi niya ma-realize. So remember ni sa dihang makasalata, sa dihang natas kalisdanan, diyan nato ma-realize nga nindot gid ang presensya sa Ginoo. Ang temple sa Old Testament diha ra gyud ang presensya sa Ginoo. Mo na naslay feast. Di ba? Mo na to makita dinhi. Mo na in chapter 1, ang Ginoo nag-apas ni Jonas karon tungod siyang sala, si Jonas ni nag-apas sa Ginoo. Ganahan siya nga maadto sa presensya sa Ginoo. So, mo na si Jonas na-conclude siya nga ang Ginoo may nagsalikway kaniya tungod sa iyang pagkamusupilon, mo na iyang kamatayon is maabot ra gyud dayon. It's an imminent. Pero karon nanghangyo gayud siya. Mo ni siya atong makita dinhi nga ni-pray siya nanghangyo siya nga i-deliver unta siya para makakita pa siya sa presensya sa Ginoo. So klaro kay tanan nga pag-ampo ni Jonas is naagi siya sud sa tiyan sa isda kay ganahan siya nga maluwas sa sud sa tiyan sa isda sa iyang punishment. Amen. So mo na nga makita nato kaning propeta in spite sa iyang sala karon nanlong na siya sa presensya sa Ginoo. Mo nang Jonas in verse 5, makita nimo unsa may situation, ang katubigan miputos kanako, ang kahiladman mitabon kanako, ang mga sagbot milukop sa akong ulo. Isa doy sagbot sa English pa weeds, so seaweeds. So maybe kani isda ba gikaon seaweeds. So literally nga sa iyang sud sa isda naay mga sagbot, mga seaweeds. Unsa nang Bisaya seaweeds? Lusay or ngana kana guso baron. Nga na dia basig kaon ni gusto ni isda ani. So, mo ni nga mga tanom nga mo yan kon. So mo yan na experience si Jonas. So imagine na. So nasa suits tiyan, nya mo man yang gipray nga naglisod siya nga napuno siya matabunan siya sa mga sagbot or sa mga seaweeds. So makita ni maya kani siya timan ini nga words dinhi verse 5. Ang katubigan miputos kanako, ang kalabman mitapon ang mga sagbot milukop sa akong ulo. So, sa Cebuano, sa English is, take my life. Actually, ningon siya din sa English pa is, the water closed in over me to take my life. So, tungod sa tubig, pag mamatay ko, di ko kaginawa. Amen? So, sa akong Cebuano is, ang katubigan, miputos kanako. So, wa maingon nga mo take my life. So, ang literal is death. Muna si Jonah, kakita siya sa iyang wala gyud paglaom. Pero in spite nga nagka-ut-ut siya, nagabi iyang pag-ampo sa Ginoo. Nikupot ra gyud siya kang kinsa man sa Ginoo. Iyang pagtuo sa Ginoo. Amen? Ni-grip siya. Kay mao ra iyang paglaom ang Ginoo para maluwas siya. Amen? So mo ni siya nga even though nga kamatyunon na siya, pero wa gyud siya mo give up. Kita siya nga Ginoo niya maluyon. Dili niya na sinati nga maluluyon dayang Ginoo. So in Psalm 69:1, I save me, O God, for the waters have come up to my neck. So David says, "Mania save me, O God." But di ni siya literal waters.
It means in verse 4, ningon si David ini, more of numbers of my head, the enemies attack me. So, gi-figure of speech lang niya, nga yung mga kontra, nga napuno na siya, pag malumos na siyang kaaway, si David. So, muna siya, save me, O God. So, sama ni David, nga wag yung sila yung sangpit, nga makaluwas niya, ang Ginoo ragyod. Amen? So, muna siya nga angay itong makatunan. I hope musangpit ta sa Ginoo lamang. Nga naghimo sa langit ug sa yuta. Amen? Dili sa Ginoo nga naa sa dagway sa papil. So, in verse 6, ningon sa din siya, iyang gi-describe pa gyud siyang kahimtag. Ningon sa verse 6, diha sa mga gamot sa kabukiran, miadto ako sa yuta nga ang mga trangka mitakop kanako hangtod sa kahangturan. Apan ikaw nagbangon sa akong kinabuhi gikan sa gahong o Ginoo nga akong Dios. So it means sa sud sa tiyan is mura siya ang tawagan ng bukid, wag na siya ilawom sa bukid. Wag na siya lubnganan iyang paminaw gayud nga gitrangkahan siya nga di na siya kagawas. Mo ni na sinati. So sa English pa kaning earth or pit the same as hell. So despite sa iyang circumstansya nga wa na siya paglaom, ang kaning propeta is mahinulsulon kay tanan siya mga sala. Og nituog gyud siya nga i-rescue gyud siya sa Ginoo. Morning makita nimo. Remember, si Jonas sa iyang pagkamasupilon sama nato, di ba ta angayan luwason sa Ginoo? Amen? Sa atong pagkamakasala, remember, di ta angayan luwason sa Ginoo. Kinabi, pwede biya nga di padayang bugtong anak, kaya nga naman, Ginoo mabagyapon siya, di man siya mausab. So mo ni sa tumasinati, kung giluwas man kita, tungod sa grasya sa Dios lamang. Muna kung kakasabot gyud ta sa atong pagkamakasala, kung kasabot na gyud ta sa mga masupilon, mo nang mapasalamaton gyud ta every day sa Ginoo. Di na taganahan magpadayon pagpakasala. Amen? Mo nang nila siya, O Lord my God. So iyan na pong gideclare nga iyang Ginoo gyud. My God is a personal name. So sa chapter 1, wa niya gila, nidagan gi siya, ningon siya, patya na lang, itangbog na lang ko, bala sa di ko mobay. Pero karon iyang gila gyud, my God, His personal God. Kaya nga naman, tungod sa iyang circumstance. Somewhere ni other, una natin mga kalisdanan, di na ito mailhan nga Ginoo gyud na to si Jesus Christ. Pero kung life goes well, isalikway ra gyud Kristo. Amen? Di gyud ta mulingi. Wa ra gyud nato pa kanang paundan, di ra gyud nato kanang di kita mo ampo. Actually magpalayo ra gyud tas presensya sa Ginoo. Diyan nata minumduman nga nay Ginoo sa dihang matakilpo ta. Sa dihang maumod ta, sa dihang madawat ato ang konsekwensya sa tong mga sala. So in spite of that one, makita mo, that's the grace of God. Amen? So, kadaghanan na to, somewhere na there, most of us, kung komportable kayo itong kinabuhi, mayroon kayo itong kinabuhi, tuwa gyud ta nang nagpresensya sa Ginoo. No wonder, ang Ginoo mohatag kalisdanan, kaysa diha sa to kalisdanan, mangay na tagpresensya sa Ginoo. Amen? Awa si Jonas, nidagan siya. Pero karon nga nais kalisdanan nga naay sa presensya. Asa man ka? Nindot imong kinabuhi, walang presensya sa Ginoo. O in spite sa imong kalisdanan, pero na ang presensya sa Ginoo, ubanan ka hangtod sa paglakaw nimo dining kinabuhi. Amen? Sumo ni siya nga angay natong ninduman. Ang Ginoo wa mo saad nga nindot atong kinabuhi. Kundi ang Ginoo ni saad nga lutuson ka, makadangat yung kagkalisdanan. But gamay ra kay ni. Kaya nga naman nindot atong padulngan hangtod sa kanturan. Pinaway paganto to. As Quinta 60 years old, 80 years old. Di ba? Kung mabot mo kita 80. Pero, makita nimo ang eternal life is wala na years. Eternity. Kaysa mo antos ka sa impyerno hangtod sa kahangturan. So, 7. Makita nimo yung kahimtang. Ato na po, iyan yung gisaysay. Iyang grabing recollection ni Jonas ani sa iyang pagsuwat. Sa diha nga akong kalag naluya sa sulod nako, nainundom ako sa Ginoo. Ug akong pagampo midagat diha kanimo nganha sa imong balaan nga templo. Kamantay mo, sa diyang hapit na siya mamatay, huwag yun silang menduman, Ginoo gyud. Kamantay mo? So, sa iyang kalag, hapit na maluya, hapit na siya mapaungi. Sa
sa iyang ginhawa, wa gyud siya laing manunduman Ginoo. Morning believers. If you are genuine believers, so kung saan mo kahimtang, kung hapit akamat yun, wa gyud kay laing manunduman Ginoo. Amen? So mo na sa imingon ka, so tama tong believers ni sala. Mo kung wa di ta ka judge kung impierno ba to siya diha. Kay kung tinod-anay kang magtotoo, kung hapit ka kamat yun nun, wa gyud kay laing sang piton Ginoo gyud manginulsol ka sa imong sala. Sama ni Jonas. So, mo na siya ito na yun. So, makita mo, and my prayer came to you. I remember the Lord and my prayer came to you. So, remember, mo ni epektibo sa tong pag-ampo. Di ba? Kaya ano, ang Ginoo makadungog yun sa tong pag-ampo. Remember, si Jonas asasiyan, nasatiyan sa isda. Pero ang Ginoo nakadungog gayud sa iyang pag-ampo. So, even though si Jonas is hapit na siyang matay, pero yung unahuna is nagununa gyud siya sa Ginoo. So, bisan tuod nga nakasinati siya nga layo kay siya sa Ginoo, pero ang pag-ampo niya sa Ginoo nadunggan gayud sa langit diha sa Ginoo. So, remember, as you remember in chapter 1 nga story verse 6, di ba? Ang kapitan mo nangita niya o ginagipukaw siya, kay nagtugtik siya. Pagpukaw siya, Jonas, pagmatay niya o pagampo. Kabantay mo, even mga pagano, ang way nila para makadawat sila kaluwasan is pagampo. Di ba? Mga pangutanon mong tao, kung matay ka, malangit ka, huwag mo kayong pagampo, di siguro kung malangit. Kunuhay ang pagampo, makaluwas. Di ba? Pero dinhi, makita na nito dinhi is, remember, is karon si Jonas nakasinati nga importante kay pagampo. Ambis katong chapter, ambis mo ampo ta siya, natugtog nun siya. Amen? So, mo ni siya nga, ano sa siya ni ampo? Sa dihang nakadawat siya kalisdanan sa iyang kinabuhi. Sa iyang consequence, sa iyang pagkamasupilon. So, mo na siya, nilong siya in your holy temple. Remember, ang presence sa Ginoo sa Old Testament nasa temple. So, mo siya ang question ako, asa mga temple kay Northern ug Southern Kingdom biya ni? So, but ako na yung sa Jerusalem na nga temple because he is a prophet. But, si Jonas, sadang nang ampo siya, pero ang iyang pag-ampo na dunggan, na access sa presensya sa Ginoo. Amen? That is why as believers in Hebrews 4:16, didasig din ang author sa mga believers sa time sa Hebrews. Kaya remember, ang ilang nga religion sa una is Judaism. Nya gabi namang paglutos. So kadaghanan sa mga believers sa panahon sa Hebrews, ganasa mo balik silang daan nga pagtulunan. Ay, nila misudiyoy, kaya di milutuson. Pero niingon si ang author din let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Instead, kay mo balik mo, may pamuampo lang ta. Kaya nga naman, makasudra ta sa throne of grace sa Ginoo because of the blood of Christ. Amen? So, mo ni siya, as believers, kung tinudanay jud kang magtotoo, na jud kay access sa presensya sa Ginoo every time. Iba mo sa Old Testament, ang maka-access sa presensya sa Ginoo, mga pari ra. Kaduha sa usa kadlaw, ilang duty, ay kaduha sa usa ka tuig, ilang duty. Rotation na sila. Mo na makita mo sana, how long, O Lord, nga makaabot ko sa imong presensya, which is the temple. How long, O Lord, nga makakita ko sa imong temple. Mo ni si Jonas naglong kay because ang presensya sa Ginoo is naras temple. Pero karon, remember as believers, we are the temple of the Holy Spirit. And we are also the priest. That is why anytime we can pray anywhere, anytime, any place. Isip believers. You can pray in silence. You can pray sa imong hunahuna. Makaampo kasi mong kasing-kasing. In Psalm 139 verse 4, even before a word is on my tongue, behold, O Lord, you know it all together. Bisag imong pulong, wa pa mapurma sa imong dila, kibaw ng Ginoo unsay imong isulti. Mo na all-knowing. Amen? This way we can pray anytime. So mo ni siya nga makita nato ang Ginoo nato makadungog sa tong pag-ampo kung honest lang gyud ta sa tong mga pag-ampo. Amen? Makadungog gayud siya bisan sa atong kangit-ngit o kanang kalisod nga kahimtang nato sa atong kinabuhi. Mo na siya nga run to God in prayer. Give supplication sa imong Ginoo kay ngano man maminaw ra gyud siya. Amen? So kung imong kinabuhi karon
na kay mga kakulian or kahimtang kalisdanan, the question is, nagampo ba ka? Or karon kung wala ni kay kakulian, nagampo ba ka? Mingo kag Christian ka, niampo ba ka sa Ginoo? Kung naay mga pagsulay o mga kalisdanan, asa man imong option? Mudagan ba ka option una sa kalibutan? O imong option is ang pagampo? Ayaw wata nga, isud pa mustiyan sa isda. Ana na mo mampo. Sugdi na karon. Kaya nga naman, lisod kining kahimtang Jonas. As believer, gimanduan ta nga, you should pray. Pray unceasingly. So, kung di ka mo ampo, ayaw wata nga napay mabot ni mga kadautan. Sugod na pagampo. Kaya itong Ginoo maminaw gayon. Amen? So, mo na siya kay basin kung maabot ng kalisdanan, hindi nakakampo. So, letter C. Unsa ang pagampo dinhi? Confess and offer thanksgiving. Commit yourself to serve the Lord. So, verse 8. Ningon siya dinhi sa verse 8. Kadtong nagtagad sa walay pulos nga mga Diyos, nagpasagad sa ilang matuod nga pagka maunungon. So, mo ni siya. Laktod pagkasulti, ningon si Jonas ni, siya ang yang Diyos nga gisimba, dili Diyos. Ga-refer ani nga, to those who pay to vain idols, is refer sa mga pagan sailors. Kung kaning mga tawhanan naglaom sa Diyos, ilang gisalikway ang tinudanay nga steadfast love sa Ginoo. Actually, kung simba ka Diyos, tabla ra ka ning sa Ginoo nga tinudanay nga imong gisalikway yang gugma. Okay, because the only God nga nagnanas kalibutan is kanang Yahweh nga who created the heavens and the earth, and Jesus Christ. So, mo ni refer sa ni sa Israelites at the time Jonah. Kaya nga naman, remember sa 2 Kings, di ba? Siya ang propeta ni King Jeroboam nga na-extend territory. Pero grabe po ang mga Diyos nga ilang gisimba. Mo ni nga mo ni nga gi-refer ni Jonas, kung musimba ta Diyos, imong gisilikway, imong paglaom diha sa buhi nga Dios. Kaya remember, ang Diyos di na makatabang na to. Di na makaluwas na to. Ang paglaom na alamang sa tong buhi nga Dios. Mo ni ang 2 Kings 17:15. They despise His statute and His covenant that He made with them, with their fathers, and the warnings that He gave them. They went after false idols and become false, and they followed the nation that were around them, concerning whom the Lord had commanded them that they should not do like them. So, mo ning i-refer ni Jonah sa panahon sa diya. Kaya iyang mga mga Israelites is nagsimba sa Diyos. So, ilang simba Diyos is nawagtangan sila. Actually, ilang gisalikway lang paglaom Diyos Ginoo. Yang Diyos, di yun makatag og paglaom na to. Mo nang si David, ingon siya Psalm 131:6, I hate those who pay regard to worthless idols, but I trust in the Lord. So si Jonas ni iyang ni gi-confess nga siya wa siya mosalig sa Diyos. Kundi ang iyang giampo ang tinudanay nga Dios. Amen. Kay naa gyud ang tinudanay nga paglaom nga iyang Ginoo. Una kung musimba kag Dios, imong kinabuhi wa gyud hinungdan. Wa gyud paglaom. Kay imong gitalikdan ang paglaom sa gugma sa Ginoo. So mo ni siyang hope of steadfast love. In Hebrew word ani, he said, it means it's a covenant faithfulness to His people. Mo na nga kani nga verse nagwarning sa katong nagsimbag mga Diyos imong gi-abandon ang tinudanay nga pagkamatinud-anon nga Ginoo nga naa sa langit. So imong gitalikway ang iyang faithfulness. In verse 9, mo na iyang contrast, but kalainan ay si Jonas nga mukanta ko og pasalamat og mosakripisyo ko sa akong buhi nga Dios. Mo na iyang kalainan. Kay remember, makita na mo kakita si Jonah nga nakadawat siya deliverance. Na siya paglaom nga maluwas gayud siya. Mo nang si Jonas ni sacrifice gayud voice of thanksgiving. That is why we worship here. Because sa diyang muawit ta is mapasalamaton ta sa gibuhat sa Dios sa tong kaluwasan. Amen? Mo nang ningon si Jonah, what I have vowed I will pay. Unsay pasabot ani nga iyang bayaran iyang sala? No, ingon siya unsay iyang gisaad akong tumanon. Mo nang I will pay. Kay kadaghanan nato mo kumpisal ta, mo repenta, mo saad ta nga di na ko mubuhat ani Lord, pero pagahuman na to pray, mo balik yapog sala. Amen?
dapat musaad ta kanang bawta kanang muskuatas kin dapat mingon ta, Lord, musunod na jud ko nimo. Mo ni ang pasabot ni Jonas, because Lord, kay ikaw magyo maka-deliver nako. So mo ni nga he promised nga nagyo siya panaad nga musunod na mo based sa Ginoo. Muna ang paginusol ni Jonas, it leads them to obey God. So mo na makita nimo isang commitment to serve the Lord faithfully. Kaya nga naman, in chapter 3, ni-obey na Jesus Ginoo. Di ba? Niwali na siya ni Nineveh. Kung basahon niyo chapter 3, basahin niyo daan ng chapter 3. Ni-obey na siya, o ni-adto siya, o ni-depart siya, o niwali siya sa Nineveh. Kaya nga naman, salvation belongs to the Lord. Ang kaluwasan sa Ginoo lamang. Ang kaluwasan wa sa tao, wa sa reliyon, naa sa Ginoo. Amen? So wala sa pastor, wala sa unsay mong gift or talents, unsay imong kanang tawagan ni gasa, kundi sa Ginoo ra yung kaluwasan. So mo na nga si Jonas, iyang condition ni desperate kayo. Nakaabot siyang pangunahon na nga the only thing nga makaluwas niya ang Ginoo ra gyud, because he is the only God can deliver him. Mo na nga nibalik siya sa gugmas Ginoo. Muna salvation belongs to the Lord. Even though nirebelde siya sa mandos Ginoo, pero si Jonas nakadawat yung kapasayloan sa Dios. Kaya naman iya manggila nga ang Dios may gugmaon ug mapasaylo kayo. Amen? Ug maluluyon kayo na Dios. So dinhi nato makita nga even though nga si Jonas nakasala, pero niilagya pon siya, iyagya pong giday kang Ginoo nga mao yang tinubdan sa kaluwasan. So mo na nga si Jonas is in spite sa iyang makasuspilon, naghinusol siya. Mo na nadawat niya ang kaluwasan. Mo na niadto siya sa Nineveh para mo wali, para ihatag po nilang kaluwasan. Amen? Mo ni siya. When we acknowledge our sins, when we acknowledge our weaknesses, gamiton ta sa Ginoo para ang ubang tao nga wa makilala ni Kristo makadawat sa kaluwasan. Kaya kung di ka maghinulso sa imong sala, magpadayong yapon ka, either madawat ni mong judgment at the same time, di ka magamit sa Ginoo sa pagsangyaw sa mayong balita. Amen? So, maning quote din the testimony that salvation comes from Yahweh is the expression of Jonah's thanksgiving that he promised God. So, maning saada nga mo-obey na siya. The last declaration is the psalm is one of the great summary statement about salvation in the Bible. Salvation, either physical, spiritual, ultimately comes from Yahweh and only from Him, not from idols or people, including oneself. It is in His power and only He can give it. This statement also implies recognition of the fact that God has the right to save whom He will. So, laktod pagkasulti, ang kaluwasan gikan lamang sa Ginoo mo ni gitulos Bible. Either spiritually or physically mo kahimtang, ang Ginoo ra gyud makaluwas nimo. Pero mo sa nisad, ang Ginoo sa nay katungod kung kinsa yang luwason. Di ta kabuot kay He is God. Amen? So mo na siya nga in Mark 10:27 nga the rich young ruler nga makita nimo nga kani nga story nga si Peter nangutan siya kinsa day maluwas kay ngano man kaning rich young ruler is dato na nakatuman sa 10 commandments base yang unahuna. Pero mo na ningon si Pedro nga kinsa day maluwas kay ang teaching sa una kung dato ka nya parisi pagyug ka nani mong Ginoo. Mo nang mga masakiton, mga buta, wa lang Ginoo gitunglo na sila. Mo ni si Pedro sad kay wa man sila moila pang Jesus Christ ni time ningon pud kinsa day maluwas kung dito siya maluwas nga batan-on pa natuman yung 10 commandments sa katurang mga sa 5 to 10 pero ang first of 1 to 4 wa niya tumana kay ngano man yang Ginoo iya man katigayunan dili man gyud ang Ginoo. So mo ni siya nga ningon Peter dinhi kinsa day maluwas mo nang tubag ni Jesus Christ. Jesus looked at them sa disciples and said, with man it is impossible but not with God, for all things is possible with God. It means ang kaluwasan imposible sa tao. Mo na nagtinguha nga nakaybuhaton para maluwas ka kay ngano man imposible sa taong kaluwasan. Di ka maluwas sa reliyon, di ka maluwas sa mayong buhat, di ka maluwas sa unsa mga bulaton nimo para maabtan. Imposible sa taong kaluwasan. Mo na gisulti din ng Jesus Christ. That is why ang makaluwas na to, ang makaluwas sa tao ang Ginoo lamang. Unsay buhaton sama ni Jonas, mo surrender ka sa imong kabubuton. Mo surrender ka sa kabubuton sa Dios. Ngingon ka nga, Lord, wa gyud koy mahimo sa akong kaluwasan, kundi ikaw gyud
Manang muila ko nga ako makasasala ug gilag gyud ikaw Ginoong Kristo, ikaw say makaluwas nako ug pasaylo ako sa akong mga sala. Mo acknowledge ka na si Kristo ay makaluwas nimo. Muilasag ka nga ang gibuhat lamang ni Kristo mo'y makaluwas nato, dili ato ang maayong buhat. Amen. Sumona ang gitudlo dinhi. So lastly, man siya nakadawat og pabor si Jonah. Unsa man, you need to respond in obedience. In verse 10, ug ang Ginoo, listen to this. Ug ang Ginoo misulti sa isda. Banday mo? Ug ang Ginoo misulti sa isda. Nakistorya na mo sing isda? Ako na ko isda, sometimes ako istoryahan, pero di mo kuan. Di mo tubay. Pero kani, ug ang Ginoo misulti sa isda. So we need to understand, the God of Jonah is our God, which is naghimo sa tanan. Only God can communicate. Tawagan ni isda. Amen? Kung namasul ka, di pa kag isda, gisugo to sa Ginoo. So remember, ang Ginoo maka-communicate kay He is the Creator. Yan man ang creation. Amen? Wala din imposible. Kung mingon ka, si Kinit nakikstorya isda, buang na si Kinit. Di ba? Kung gibutang Ginoo misulti sa isda, mabuhat na niya kay Ginoo man siya. Amen? So dili ni siya ingon nga sustra tinuod gyud ni. So mo na siya, He is sovereign. Pwede siya mumando sa mga mananap nga iyang suguon. Kung kanono mo sa Numbers, nga even nga iyang gimanduan ang dangki nga nistorya kalit, even si Balaam nakalitan. Kay ngano man nga nakigstorya siya nga kung napatuo pa ko nimo, patay ka kay anay anghel sa unahan nagbandam nag-espada. So mo ni reklamo kung dangki, ano sa amang ko disobey nimo? Sige kag latigo nako. Nay anghel daw gandam nag-espada. So man kani mga istorya. Amen. So mo ni siya maminaw ang mananap sa Ginoo. May pang mamananap ni obey pa. Pero si Jonas wala. Di ba? So may nang say mo to na nga ingon ako sawa nga umubuhi ko na mag-iro kanang masugog lungag. Kaya mapuslan. So but remember, ang Ginoo is makaistorya. But unsa may gisulti? God spoke to the fish, speak to the fish. O unsa man? Kini misuka kang Jonas. Ngadto sa yuta nga uga. So makita to asam ni nga yuta nga uga. Maybe ni balik sa Jopa para mabalik siya sa Nineveh or nabot na ba siya sa Nineveh. Wa kita masayod. But kanilang word vomited. Kay gigamit ni Jonas. Si Jonas may kasuwat ani, di ba? Gisuka. Question. Kung sino ka imong kanon di ba? Luod. Ang iro lamang ang mukaon ning suka ug ang hubog nga tawo mukaon siyang suka. Di ba? So kanilang the word suka vomited, gipakita din ang Ginoo na disgust sa gibuhat ni Jonas. Mo ni ang point ni Jonas iyang gisuwat vomited. Nga wa gyud malipay sa disobedient ni Jonas ang Ginoo. But in spite nga wa siya malipay, gikaluy-an siya, gideliver siya sa Ginoo. Mo na ang Ginoo di gyud na malipay sa atong pagkamasupilon. Amen? So mo na siya sinuka, mo nang gisuka siya. Kaya para nagpakuani nga even sa grasya sa Ginoo, ang isda makita nimo gihimong instrumento sa Ginoo para ma-preserve ta. And remember, ang gihimos ang gibuhat sa Ginoo, ang gipadala sa Ginoo dili mananap. Man ang Hebrews 10, di ba, walay maluwas sa dugo sa baka o sa kanding. Ang gipadala sa Ginoo yung bugtong anak para ikaw gako maluwas. Amen. Bisag unsa ta kahugaw pa ta sa suka sa tao, suka sa ero, suka sa isda. Pero gipadad-an ta sa yang bugtong anak. Ipakamatyan ta og gipayran tong mga sala. Amen. So mo na siya nga makita nato si Jonas nakasinati sa unsa gyud ang imperno diya sa tiyan sa isda. Mo yang na-compare. But remember, giluwas gyud siya sa Ginoo because salvation belongs to the Lord. The word salvation is Joshua, which is ang English term is Joshua. Mo nang name Joshua. Yahweh is salvation. So mo na ang Greek name ni Jesus Christ, Joshua.
So in connection, remember, si Jesus Christ lamang ang makaluwas sa tao. Amen? O walay lain. Mo na exclusivity sa exclusivism sa tuang kaluwasan. Only by Christ. Man John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one's come to the Father except through me. Exclusive lamang si Kristo lamang. Acts 4:12. Unsa mingon? And there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Si Kristo lamang ang kanang makaluwas. In Matthew 7:13-14, enter by the narrow gate, for the gate is wide and the way is easy that leads to destruction. Those who enter by it are many. For the gate is narrow and the way is hard that leads to life, and those who find it is a few. That is why, exclusive, gamay kayo ang gianan padung sa langit. Si Kristo lamang. Amen? Dili reliyon, dili kanang tawagan ni ritual, dili unsa pang mga kanang membership, baptism, dili kanang baptism, dili kalawat, si Kristo lamang. Mo nang ang kaluwasan. That is why makita nimo ang Broadway dia is works of salvation. Dili mayang buhat ang kaluwasan. Kun dili faith in Christ. Kanang may mayang buhat is lead to destruction. But in faith in Christ lead to eternal life. Pero sadly, daghan sa mga religious leader padung sa Broadway. Kaya nga naman religion. So here's the point. Makita na to. In spite sa disobedient ni Jonas, wa gyud mapakyas ang Ginoo. Gi-restore gyud ang kinabuhi ni Jonas. Kaya nga naman, kaya tong Ginoo pasensyoso. Dili masuko. Slow to anger. Amen? So mo na nga sama sa nako, kung sa kong anak dali ba ko masuko, dali ba ko ma-irritate. Pero tong Ginoo dili ana. Amen? He is a patient God. Kanang taas og pasensya. Ikaduha, ang Ginoo mo persist gyud. Kung wa pa mahuman to kinabo, gukdon jud ka, pakit-on jud ka sa lahang tud mga kag pasaylo. Amen. So mo ni siya nga makita to, pagiun ta sa fiery furnace sa atong kalisdanan, parang ikaw ako ma-mold atong kinayan, atong kasing-kasing kung muilag ta nga si Kristo nga atong Dios ug manunubos ug maghinulsol gyud ta. Mo na ikatulo, gi-reassign si Jonas. Mo nang gamiton ka para sa iyang kamayaan. Sa atong kalisdanan na agian, sa atong mga testimonies, makita na to nga magamit na alang sa kamayaan sa Ginoo. Mo na nga ang disiplina diha ni Jonas diha sa isda is ginahimong matarong na si Jonas. Og igipadala siya padayon dito sa Nineveh. But we need to understand, ang isda nabiyay siya katungod nga isuka si Jonas sa dagat dili sa yuta. Dako bining isda. Kalisod sa isda mo kamang pas yuta. Di ba kita mo picture? Pero gibuhat ni kang isda ni obey sa Ginoo sa iyang kalisdanan. Wa siyang Ginoo lisod na kay imo pa ko pakamangon sa kuan mama. Pero para lang gyud si Jonas nagyinindot kahimtang sa diyang isuka siya, di siya maglisod na ni obey gyud ang isda. Amen. Sumosa na siya. Even sa itong kalisdanan, maubay gyud ta sa Ginoo. Kaya nga naman, kaya ang Ginoo, siya ang ato ang Dios nga maluluyon ug niluwas ka nato. Mo na siya nga, we need to understand, our God is a God of second chance. Kung unsa may mong kapakyasan, ang Ginoo mo pasaylo gyud nimo. Paghinulsol lang. O katuni imong sayop, imong sala. O ay pagbuay buhata balik. Amen? Because He is the God of second chance. So, muna atong paglaom, sa atong kinabuhi nga mahinulsulon ta. So si Jonas probably, nauna na siya nga mamatay na gyud siya, pero ang Ginoo na pay plano siyang kinabuhi. Amen? Muna nga, tulo ka adlaw siya nagampo, nangayag pasaylo, so diyang nangayag sa pasaylo, giluwas na siya sa Ginoo, gidala siya sa mama. Muna makita nimo is, sa diyang nagpakita na si Jonah, nagkanusan siya sala, naminaw na siya. Og wa siya hukmi. Og nay ubang tao na luwas. Kaya sa chapter 3, niwali man siya, ni obey naman siya. Kamanday mo, kung maminaw ta sa itong Ginoo, maminaw lang yun ta, manginusulta, napay ubang tao nga makadungog sa Ebanghelyo ug maluwas. Dili para nato.
Dili tungod nato, tungod sa Ginoo. Instrumento lamang ta sama sa isda o sama ni Jonas. Amen? Mo na ang itong timanan. So kung ang Ginoo nihatag another chance ni Jonas, makita nimo nihatag po siya another chance ni Abraham, ni Moses. Di ba nakasala biya ni David. That is why, or even ni Peter, our God is our God of second chance. Pero kung imog yung paundayon na hukman yun ka. I-cut off lang kagkalit sa Ginoo. So remember, atong Ginoo is gracious God. Sa dihang musimba kaniya, unya, atong tangtangon, atong pagka-disobedient nga sulugon, I hope nga makita na to, si Jesus Christ is more than Jonas. Namatay siya, gilubong, sulukad daw na banhaw na. That is why, importante kay tanan, musalig yun ta sa tungbuing Ginoo. Kay kung di ni mo usbon ni mong direksyon karon, magpadayon gyapon ka mudagan palayos Ginoo. Mao ni siya. Imong kaliwat makundina na nun. Instead tungod sa imong kinabuhi makailas sa ni Kristo. Masilutan na lang nos Ginoo, ikaw sad mismo mahigaman nimo ang kalisdanan sa kinabuhi. Munang karon lakaw na pagtinuod. Kay natay mga kaliwat, natay mga anak, natay mga higala nga wa pa makailan ni Kristo. Pinagi sa tong obedience, makakita sila kinsa si Kristo sa tong kinabuhi. Amen. So, let's pray and stand up. Father, we thank you. Salamat kay tanan Lord sa mensahe karon. Lord, nasayod ka na yung mga pipila din ni Lord nga masupilon dia kanimo. Amahan kaning mensahe para ni sila ha, nakadungog sila ni Lord. Busa Lord, ikapay lang kasing-kasing nga makadungog Lord nga mo respond sila in repentance. Lord, ayo tuguti Lord nga magpabilin mi sa among kinabuhi nga Lord nga wala imong presensya o God. Imo Lord nga mo repent mi, mo dawat mi sa gasa nga kaluwasan nga mao si Kristo lamang ang may makaluwas kanamo. Og naman Lord mga magtutuo Ginoo amahan nga Lord nga naman sa karon sitwasyon nga naglisod sila, nakasuway sila Lord sa consequence. Lord, tabangin lang gyud sila Lord nga mo unong pa. Lord nga mulakaw minalahutay pinagi sa imong grasya Lord. Kay we know Lord nga one day Lord kung mo ginusol gyud, kung nagyud na tudunay nga honest Lord sa ilang pag-angkon silang sala, Lord ikaw gyud mo hatag yung kagawasan kanila. Salamat Lord. You're the God of second chance. Salamat Lord sa pagpangay sa among kapasayloan sa sala imong gihatag ug even sa gift of repentance. Salamat usab Ginoo. Dalaygon ka Ginoo. In Jesus name we pray. Amen. Amen.